Sige, at tayo po ay yumuko sa mandali. Tayo ay magbibigay galang sa ating Diyos. Abba, Father, we thank you sa gabing ito at niloob po ninyong kaming lahat ay makarating para magsama-sama na dumulog at ilapit sa iyo ang lahat ng mga kailangang ipanalangin namin sa church na ito. Salamat po sa pagtugon mo sa aming mga prayers at minsan pa sa aming pakikinig ng mga bagay na ituturo. Lord, buksan mo ang diwa ng bawat isa. Kausapin mo po ang aming mga kapatiran, even Lord, sila na mga nakatune in ngayon sa online. At hinihiling ko po sa inyo na yung power ng Holy Spirit na aming mararamdaman as we listen, Lord, to the proclamation of your word ay umabot sa kanilang kinalalagyan. I entrust to you, Lord God, this topic that I'm going to share with your people. In Jesus' name, we pray. Amen at amen. Sige, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Noong last Sunday ay nagkaroon tayo ng discipleship training level 2. Nag-end tayo doon sa uri ng leader na kukunin ninyo. Kaya lang, because of time constraint, hindi ko na ibaba kung ano yung uri ng leader na pwede ninyong kunin. Basta nag-random na lang ako kung ano lang ang maalala ko. Pero may teaching talaga siya. Okay? Kasi tayo ay pumapasok sa bagong discipleship training. Dati hinawakan ito ni Pastor Jace. And then kinausap siya ni Lord at kinausap niya ako, baka po pwedeng sa inyo ko ibigay uli ang discipleship training. Dahil kayo naman yung vision holder. Kaya nga naitayo ang church na ito because of the vision that God gave to me. Amen? Yung vision na yan ay napakarami. Mega church yung vision natin, nakakalula. Ano po? Pero kung titignan mo ang kalagayan natin, para lang tayong sardinas. Di ba? Pero yung vision niya ay malaki. Ngayon, even the training department is handled to me as well. Dati, ay binigay ko na kay Pastor Jace yan. So, ipinasa sa akin. Kasi, nung ako ay bagong nagpapasimula ng gawain dito sa Sampaloc, yan ang una kong inilunsad agad, discipleship training. Nag-disciple agad ako ng mga young people. Okay? At maraming young people na nadi-disciple ko noon. Maabot ang 30 to 40 young people. That was way back in 1987. Marami sa inyo hindi pa tao. At doon ay nakapag-produce tayo ng mga leaders from that discipleship training. Kasi napakahalaga po niyan. Kung hindi nyo ito mahalaga para sa inyo, ngayon kailangan mong pahalagahan. Especially kung nakadalo ka last Sunday. Tinalakay natin na ang discipleship is not optional. Discipleship is a must. At yan ay mission ng bawat Kristiyano at identification or identity ng isang Kristiyano. Ang utos ng Panginoong Jesucristo ay hindi niya sinabi, kung available ka, humayo ka at gumawa ka ng alagad. Walang ganun eh. Kung nasa mood ka ngayon, gumawa ka ng alagad o pumasok ka sa discipleship. Kung nasa mood ka, kung wala ka sa mood, wag na lang. Walang ganung utos si Kristo. Ang utos ni Kristo ay nasa Matthew chapter 28 verse 19. Therefore, go and make disciples. So, utos yun, command yun ni Jesus Christ. It's not optional. Kung ayaw mo, okay lang, hindi ganun. Kaya nga po, ito ay a must. Kailangan yan. Ako, matapang ako sa ganyan kasi utos ni Kristo yan. Hindi ko naman utos yan eh. At pag yan ay pinagagawa ko, pinagagawa ni Kristo yan. Kung hindi kayo sumunod sa akin, hindi ako ang sinusuway nyo, kundi si Lord mismo na sinasabi mong Panginoon mo ng iyong buhay. Hindi mo siya sinusunod. Hindi ako, hindi yung pastor ang binabaliwala mo, kundi si Jesus na nag-utos. Ini-echo ko lang yung sinabi ng Panginoong Yesus. That's why ang discipleship training, hindi optional yan. It is a must for everyone. Kasi mission yan ng bawat mananampalataya. Yun ang mission na binigay ni Christ sa atin eh.
na tayo ay mag-undergo ng discipleship at the same time, ikaw, kapatid, ay kailangan mag-disciple. At ikalawa, that is your identification. Dahil alam natin, what is a Christian? A Christian is a follower of Christ. Follower, tagasunod. Ano bang alagad? Ang alagad, tagasunod eh. So, doon pa lang sa word na Christian, nakaakibat na ang pagiging disciple ng bawat isa. That's why disciple, yung discipleship is our identification. Kaya hindi ka pwedeng umalis doon kasi doon ka kinikilala sa pagiging tagasunod ni Kristo. At doon nga sa pagtatalakay hanggang sa nagkaroon tayo ng last portion ng uusap about this discipleship training to last Sunday, sabi ko nga sa inyo, kukuha kayo ng magiging leader nyo. Okay? Mamaya, tatalakay pa ako dyan sa pagkuha ng pagiging leader, ngunit kailangan muna natin tignan ang introduction sa paksang ito na aking tinatalakay sa inyo ngayon, ang uri ng leader na pipiliin mo na mag-disciple sa iyo. Kasi ngayon, ay ang mga nag-distribute ang marami sa inyo, doon, lalo sa mga workers, sa mga ministry heads. Di ba? Ang ministry heads ang nagsisilbing parang cell leader nyo na nagdi-disciple sa inyo. Pero, as I contemplate, sabi ko mukhang kailangan ayusin. Dahil masyadong marami. You cannot disciple 10 people, 50 people. Lalo na sa GS, more than 30 people. Walang ganung, hindi mo kayang disciple yun. Kailangan, makakapag-disciple ka lang, depende sa kaya mo, pero nakita ko, si Lord, nung mag-distribute siya ng kaloob sa kanyang parable, 5 ang maximum, di ba? Yung isa, binigyan niya ng isa 2, yung isa 5. So, pwedeng hanggang 5 lang ang pwedeng ma-disciple ng isang tao. Si Christ, ba't 12? Si Christ yun. Hindi natin kayang tapatan si Christ. Okay? Kaya nga tayo ay hindi na nag-GG12. Ang ginagawa natin ngayon, nagdi-disciple na lang tayo. Okay? Ngayon, sa introduction, i-click nga natin. Pakibasa ang introduction. 1, 2, 3. Ang tagumpay ng isang mananampalataya ay mahuhubog bilang isang lumalagong disipulo ni Kristo ay nakasalalay sa uri ng leader na mayroon siya. Yes. Ang success ng isang believer na katulad natin, na hinuhubog bilang lumalagong disciple, nakasalalay sa uri ng leader na meron siya. Kung anong uri ng leader meron ka na nagdi-disciple sa iyo, diyan nakasalalay ang tagumpay mo sa pagiging isang disciple. Pag napunta ka sa maling leader, hindi ka magsasucceed bilang disciple. At hindi ka man niya mapapalago. Magiging sakit ka lang ng ulo ng ibang tao na pwedeng humawak sa iyo. At sasabihin sa iyo, saan ka ba nang galing na leader? Sino ba naging leader mo? Nagkaganyan ka. Tigas ng ulo mo. Di ba? Nasisisi tuloy yung leader. Kasi nga, dahil yun pong success sa discipleship, nakabatay yan sa uri ng leader na pinili. Kaya nga, hindi nyo kami pwedeng i-blame dito. Pag dumating yung time, 5 years from now, lumapit ka sa akin, Bishop Perdi, ako lang ang naiwang hindi nag-grow. As disciple, lahat nag-grow na sila. Hindi mo pwedeng i-blame sa akin yan kasi ikaw naman ang pumili ng leader mo eh. Akala mo dahil barkada mo yan, ka-close mo, okay na. Hindi dapat yun ang basis dahil close friend ko to, siya na. Di ba? Dahil kabiruan ko to, mas close ko to, eto na. Wala palang kakayahan yan maging leader. Ipapahamak lang pala niya ang spiritual life mo. Naintindihan niyo po ako? Kaya ito, dito kapatid, mahalaga na makakuha kayo ng tamang leader. So, binasa natin yung introduction na ang success ng isang believer na hinubog bilang isang lumalagong disciple ni Kristo ay nakasalalay sa uri ng leader na meron siya. Ayan, tandaan niyo po yan. Ano ang ibig kong sabihin?
Ayan. Ang pahayag sa introduction ko ay nagsasabi na ang pag-unlad, paghubog at pagiging tunay na disipulo ni Kristo ng isang mananampalataya ay malaki ang kaugnayan sa uri ng leader na gumagabay sa kanya. Kung sino kang Kristiyano, nakasalalayo kung anong uri ng leader ang siyang gumagabay sa iyo. Pag nakitang ikaw ay sakit ng ulo sa isang ministry, halimbawa, sa ushering ministry, kanino ka bang leader? Sino ba ang nag-aalaga sa iyo? Ba't ganyan ugali mo? So, babalandra doon sa leader. Di ba? Parang ganito. Sa pamilya lang di ba? Kanino ka bang pamilya? Ba't ganyan ka? Di ba? Parang bastos ka. Nakuha niya, bumabalanda sa pamilya. Ay, doon ako, kaya pala, lahi ka pala ng mga ganito, kaya pala ganyan ka. O, tira niyo, nakita niyo, di ba? So, bumabalandra doon sa pinanggalingan niya. Ganito rin po sa Christian life. Kaya, dito, nakita natin, number 1, ang kalidad ng discipler. Pag sinabing discipler, ito yung nagdi-disciple o leader, ay nakaka-apekto sa paglago ng dinidisciple niya. Yung quality mo bilang isang leader ay nakaka-impluwensya ka doon sa paglago ng iyong dinidisciple. Example, kung ang leader ay malapit kay Kristo, ibig sabihin, in love yung leader na nakuha mo, ang palad mo. In love kay Kristo, hindi in love sa boyfriend o sa girlfriend, ha? May puso na mag-alaga ng ibang tao para humubog sa iyo bilang disciple. May mabuting halimbawa siya at nagsasakripisyo. Malaki ang posibilidad na ang kanyang dinidisciple ay maging ganoon din. Kaya kung, halimbawa, may isang dinidisciple ka, kulang sa tiyaga, ang bilis niyang magsawa sa isang bagay. Di ba, ang kinakausap natin yan, leader agad. Kausapin ko nga leader mo. Ba't ganun yun? Siguro, nahawaan mo. Ganun agad ang inaano. Kasi leader Pag leader ka, lagi mong kasama yan, hahawa talaga yan. Kaya kung mali ang halimbawa na nakikita, tutulad lang siya doon sa leader niya. Kaya nga kung ano yung quality ng isang disciple o leader, ay nahahayag o nakikita doon sa kanyang dinidisciple. Ikalawa, ang leader ang nagmomodelo ng pamumuhay kay Kristo. Kung iisipin nyo, hindi pa naman ako leader, ba't tinuturo ito? Kasi tayo ay nasa discipleship training ang buong church. So bawat isa sa inyo ay candidate to become a leader. Kaya ngayon pa lang ay tinuturuan ka na, pag dumating yung time na bigyan ka ng Diyos ng taong aalagaan mo, magiging leader ka. Hindi ka na magtatanong, ano po ba ang tungkulin ko bilang leader? Di modelo. Imo-model mo si Christ sa Kanya. Ipapakita mo ang karakter ni Jesus Christ sa Kanya. Hindi ang karakter ni Satan ang ipapakita mo. Amen? Ang sabi, ang disciple ay natututo hindi lang sa turo nung nagdi-disciple sa kanya, kundi natututo siya sa nakikita niyang buhay ng kanyang leader. Kaya kung ang leader ay masipag sa pagbabasa ng Word of God, kung ang leader ay masipag sa prayer, kung ang leader ay masipag sa kabanalan at masipag siya sa ministry, na lagi siyang present tuwing may activity ang church, lalo na sa pagdalo sa araw ng pananambahan tuwing araw ng linggo, o yung leader ay laging nasa midweek service, ito ang nagiging pattern ng disciple niya. Pag sinabing pattern, lalo na sa mga mananahi, di ba? Kaya may pattern, kasi may gagayahin. Yun. Alam na ng dinidisciple niya kung sinong gagayahin niya. Ikaw na leader ang gagayahin niya. Kukopyahin ka niya. Nakuha niyo? Kaya yung iba, hindi iniisip yan
Basta inisip ng isang leader, alam niyang may 3 siyang inaalagaan sa church, alam niya nasa prayer meeting, umiral yung kanyang antok at bahala na, di ako atin ngayon. Teka muna, leader ka, ehemplo ka ng sakripisyo. Minsan nakakalimutan nila, leader pala sila. Kaya hinahanap sila ngayon ng kanilang dinidisciple sa church. Wala. Maasahan mo sa next, hindi rin aatin na yun. Kasi nakita ang mali mong ehemplo. Nakakalimutan ng ibang leader ka, example ka. Hindi simple maging leader. Kaya kung hindi mo kayang magbigay ng halimbawa, huwag kang maging leader. Mamaya pag nilapitan ka, sasabihin sa'yo, sis, Brad, pwede ba kitang maging leader ko? Maging discipler ko para i-disciple ako? Tandaan mo, titiyakan mo sa sarili mo, magbibigay ka ng ehemplo sa kanya. Baka nalapitan ka, absenero ka pala sa gawain. Bihira ka lang makita sa gawain, i-disciple mo yan. Hindi naman makukuha sa puro laway lang yan. Brad, di ba? Puro dila lang yan, salitaan lang yan. Unahin mo lagi ang Panginoon, ha? Laging number 1 si Lord, ha? Pero ikaw, di ka nakikita niya sa gawain. Nakuha nyo? Anong pattern ang susundan nung dinidisciple mo? Wala. So, yan po ang kaya pinag-aaralan natin yan. Kaya ngayon, wala na po magsasabi pa. Hindi ko po kasi alam ang role ng pagiging leader, eh. Wala na ganung mga ngatwiram. Hindi ko po kasi alam. Wala kasi nag-disciple sa akin. Hindi, ito na nga. Kaya yung ginagawa natin ito yung Disciple 101 natin na ginagawa. Itong discipleship training na ito, may basic course to. Yun ang binababa ko sa inyo, basic course ng discipleship. Para nang sa gayo, mawawala lahat ng mga question sa isip nyo. Hindi ko po alam paano mag-disciple, eh. Ito nga, makinig kang maigi, kaya mag-take down ka ng notes, okay? Kasi baka makalimutan mo yan. Hindi po pwedeng tenga lang. Minsan sa tenga, baka meron pang mga tutulian. Akala mo ngayon, maliwanag ka nakakapakinig, yung pala ang laki-laki ng tutuli dyan. At ikatlo, kailangan niyong matutunan, maling leader, maling hubog. Pag mali ang naging leader mo, mali ang paghuhubog sa'yo. Okay? Example, kapag ang leader ay hindi grounded and rooted sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya matibay at matatag sa salita ng Diyos. At sa halip, mas maraming oras siya sa social media at sa kalayawan kaysa sa pagbabasa ng Bible at prayer. At meron siyang maling prinsipyo na pinangahawakan at hindi consistent ang pamumuhay niya sa kabanalan, maaaring ma-impluwensyahan niya ang disciple niya sa maling paraan. Kaya importante kung ano ang spiritual na kalagayan ng leader na pipiliin ng tao. Hindi dahil magkasundo kami, tsaka close friend ko yan, kaya siya magiging leader ko. Kapatid, huwag kang lumakad sa ganun. Kailangan alamin mo yung spiritual na kalagayan ng leader. Baka mamaya alipin niya ng mga computer games, magiging leader mo. Di ba? Paano na ikaw? Paano kanya aalagaan para lumago? Tinuro ko sa inyo last Sunday na ang layunin ng discipleship ay para lumago yung tao. Kukuha ka ng leader, tutulungan kang lumago ka sa iyong pagkatao bilang Kristiyano. That's the purpose. Wala kasing lumalago na Sunday attendee ka lang o Tuesday attendee, makikinig ka lang ng preaching at maguguro ka na. No, walang ganun. Ako hindi ako lumago sa ganun. May nagtyaga sa akin isang tao. Ngayon, bishop na rin siya. Si Rod Bisda. Na hindi naman siya napagbagi sa akin, pero siya yung unang kumamay sa akin, ayaw bitawan ng kamay ko nung first time ako umattend sa church. Kung mali ang isipan ko, inisip ko baka bakla ito, may crush sa akin, ay bitawan ng kamay ko, lalaki tao eh. Pero lalaking-lalaki, totoo talaga siyang lalaki. Hindi siya baklain. Ba't ayaw bitawan ng kamay ko? Kasi ganun siya eh. Sabi niya, alam mo, Brother Ferdy, may nakita ko sa'yo, someday magiging leader ka. Pagtsatsagaan kita. Kaya tuwing may tapos ng service namin, kasama ko lagi yan. Magkikwentuhan na kami patungkol sa mga bagay na
dapat i-correct sa akin. Yung kinwento ko last Sunday, yung pagkamay ko lang kasi naging usher ako, eh, may mga ibang kasing sister nung araw sa church na inatinan ko. Pag kinamayan ko, ayaw bitawan nung kamay ko. Akala tuloy nung nagli-leader sa akin, ako ang hindi bumibitaw sa kamay. Sabi ko, pasensya na po, Brad. Kasi kinaalas ko na yung kamay ko, ayaw talagang bitawan nung kamay ko eh. Sabi ng ganun, may pamamaraan naman na ganyan. Kasi pag nakita ka ng iba, iisipin nila, nagsasamantala ka. Nakuha nyo? Eka po, kahit lola, ayaw bitawan ng kamay ko. Nagsasamantala. Huwag mong pagsasamantalahan yung ganong kabutihan nila. Di ba? Kaya, ang tamang, kumakain kami, tinuturuan niya ako paano ang pagkamay. Hindi ko alam, discipleship pala yun. Nakuha nyo? Discipleship. Kaya nung ako na yung humawak, pinahawak na sa akin yung Committee on Accommodation, way back 1988 o 1989. Yung usher yun, yung Committee on Accommodation. Ako na nagtuturo yung proper na pagkamay sa mga tao. Saan ko natutunan? Doon siya nag-disciple sa akin. Hindi niya ako nilecturean ng Bible, nilecturean lang niya ako ng tamang pamamaraan ng pakikitungo. Discipleship yun eh. Okay? Kaya nga, pag mali ang leader mo, maling hubog. Halimbawa, nakakita ka ng leader mo, kung kumamay ka, okay yan okay yan, tama yan, marami tayong matsachansingan dyan. Mga ganun leader, ano ba yun? Marami rin matsachansingan. Kasi bakit? Mali yung leader eh. Karnal yung leader na napili mo. Di ba? Tuturuan ka pa na maging karnal. Hindi ka nire-rebuke, hindi ka kinokorek sa mali mo. Iwan mong leader yan. Pag may leader kayo ngayon na hindi ka kinokorek sa lahat ng mali mo, sabi mo sa kanya, magbe-break na tayo ngayon. Break na tayo pagiging leader. Hahanap ako ng leader na hindi magdadala sa akin sa carnality, kundi aayusin ang aking karakter. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Okay. Ika-apat, ginagawa ng leader ang ipinapagawa niya sa dinidisciple niya. Ito sabi ko nga sa inyo, kailangan ang kukunin yung leader, hindi yung leader na mahusay lang mag-utos. At hindi naman niya ginagawa yung pinagagawa niya, magbasa kayo ng Bible. Hindi naman nagbabasa ng Bible yung leader. Kung makapag-utos, akala mo, wagas. Akala mo, nagbabasa ng Bible, dapat lagi ko nagde-devotion Hindi naman nagde-devotion yung leader. Nakuha nyo? Paano yun? Madaling sabihin sa dinidisciple niya, magbasa ka ng Bible. Pero kung ang leader ay hindi nagbabasa talaga ng Bible, mahihirapan ang disciple na gawin yun. Kaya siya nag-i-struggle sa pagbabasa ng Bible. Kasi yung leader pala niya, hindi nagbabasa ng Bible. Kaya kung anong spirito meron siya, papasok doon sa kanyang dinidisciple. Ang tawag ay transference of spirits. May librong ganyan si Gary Greenwald. No? Sa ministry niya, Eagle's Nest Ministry. Nakakapag-transfer pala ng espiritu yung leader doon sa membro niya. Nabasa ko yan noong 1990 pa. Kaya kung anong meron ang leader, yun lang ang tinatanggap ng dinidisciple niya. Hanggang dun lang. Kaya kung ang leader ay maraming natatanggap kay Lord, maraming matatanggap yung dinidisciple. Pero kung yung leader mismo, hirap na hirap tumanggap ng mga bagay mula kay Lord, walang maibibigay talaga dito sa kanyang dinidisciple. Kaya yung dinidisciple niya, pwede mag-isip na magpakamatay. Hindi niya alam, dinidisciple pala niya. Yun na pala yung huling dalo nun. Bakit? Hirap na sa spiritual life. Wala siyang revival. Kasi yung personal na nag-alaga sa kanya, walang maibigay Wala paano babad sa social media? Paano niya maibibigay? Hindi malang bumabad sa prayer, sa Word of God. Di ba? Kahit hindi nagsasalita yan, magkaroon lang kayo kapatid ng contact. Kamay lang, hawakan ka niyan. Brad, sa transference of spirits, may nabasa ako doon. Physical contact can transfer.
a spirit from the person to another person. Kaya pala sinabihan ni Paul si Timothy, wag basta-basta hahawakan mo ang sino man. Sabi kay Timothy, mag-ingat ka. Kaya kung merong isang lustful person, mahilig manood ng mga malalaswa, and then papatungan ka ng kamay sa ulo, naku po, ang tatransfer sa iyo ay yung galing sa kanya ng mga kalaswaan. At pag tumransfer sa iyo, hindi mo mararamdaman yun. Ang akala mo pa, anointing, tumataas ang balahibo ko, grabe. Ang lakas ng anointing ni sister, ni brother. Yung pala, kapatid, ang transfer niya, masama ang natatransfer dun sa tao. Kaya nga, sa pagpili ng leader, mag-ingat kayo, mga kapatid. Ikalima, ang espiritual na paglago ng dinidisciple ng isang leader ay sumusunod lamang sa pattern ng leader niya. So, kung ang leader ay hindi lumalago spiritually, ganun din ang kanyang dinidisciple. Hindi, kaya kung gusto mo, ikaw, magdi-disciple ako sa iyo personally, gusto mong lumago siya, ikaw muna. Ikaw ang mag-decide. Kailangan ko mag-grow para mag-grow itong inaalagaan kong ito. Kailangan ko mag-grow. At pag meron siya mga spiritual experiences with God, makakaranas yung dinidisciple din niya ng mga spiritual experiences with God. Nasa verse yan, Luke 6:40. Ang alagad ay magiging tulad ng kanyang mentor, guro. Amen? Yung inaalagaan niya, ginagawa niyang alagad, magiging tulad siya doon. Yung aabutin niya yung inabot nung kanyang mentor, yung kanyang leader. Kaya kung ano ang spiritual experiences ng leader, yun ang aabutin, tataas yung inaalagaan niya. Kaya kailangan, kung papantay na sila, kailangan magpursige yung isa pang leader na umakyat pa ng umakyat ang baitang ng growth niya with the Lord. Para umakyat din ang umakyat yung kanyang leader, yung kanyang dinidisciple. Dahil kung hindi nag-grow yung leader, hindi nag-grow eh. Puro panlalamig ang nararanasan. Tamad mag-pray, tamad magbasa ng Bible. Minsan, nananawa na nga, kung wala nga lang assignment, di siya nadadalo ng gawain. Kaya dadalo dahil may assignment siya eh. Tapos leader pa siya, may inaalagaan siya para lumago. Paano lalago? Kawawa eh. Kawawa. Maling leader ang napili ng tao. Siguro ang binatayan, kasi magkakilala kami niyan eh. Close friend ko yan. Akala niya ganun ang pagkuha ng leader, close friend mo. Hindi. Tumingin ka sa mas malalim na aspeto. Kailangan ang kukunin mo, alam mong tutulungan kang mag-grow. Amen? Kasi wala nag-grow po talaga na a-attend ka lang ng Sunday, hindi ka mag-grow ng ganun. Sunday attendee ka, akala mo, tapos dinuktungan mo pa ng Tuesday attendee ka na rin, akala mo mag-grow ka na. Wala po. Magtanong kayo sa mga umaatin na ng Sunday, umaatin ng Tuesday, kung nasa ng spiritual growth. Sabihin pa sa iyo, sa totoo lang po, magbabackslide ang haho ako eh. Diba? Sige, ayoko lang ibulgar yung mga binibigyan ng prayer request eh. Dito sa intercessors. Ang dami nagbibigay ng ano dyan. Puro, kailangan ko po ng kalakasan. Di ba? Tignan mo, may leader yun. Bakit? So, umaatin ng Sunday, umaatin ng Tuesday, pero feeling backslide eh. Bakit? Kasi hindi yun talaga makapagpapalago yung pagdalo mo lang. Kailangan there's someone na nagtsatsaga sa iyo na talagang aalagaan ka niya, aalalayan ka niya. Tinitignan ko kung nandito yung taong nagbigay ng kanyang prayer request. May dumating kasi sa kanya.
na siya ay mag-suicide. Nabigla ako dun. Nabasa ba yun ng mga natin, intercessors natin? Hindi simple yun. Kaya humingi siya ng prayer. Mag-suicide. Diba? Oo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nakakaranas ng growth yung ganun. Kasi depressed yung tao. Nadidepress yung tao. Ang sabi ng Hebreo 13:7, tingnan ninyo ang pamumuhay ng inyong mga pinuno at tularan ang kanilang pananampalataya. Anong sabi? Tingnan ninyo ang pamumuhay ng inyong leader at tularan, gayahin, kopyahin ang kanilang faith. Kaya ang espiritual na paglago ng dinidisciple ng isang leader sumusunod sa pattern ng leader niya. At nawa, pag ito kapatid ay in-embrace natin itong mga katuruan ng Discipleship 101, mag-change talaga ang church natin Mag-grow ito At kailangan lang, seryosohin lang natin ang pagdalo. Okay? Example, kung ang leader ay hindi nakakaranas ng kalayaan, in bondage ang leader, gayon din ang kanyang dinidisciple. Kahit anong baba ng breakthrough na tinuturo ni Pastor Jace. Pero kung yung leader na nag-aalaga doon sa kanyang miyembro ay hindi nakakaranas ng breakthrough, hindi rin makakaranas ng breakthrough yung member. In bondage pa rin. Kasi kailangan nakakalaya sa anumang bumibihag na kasalanan sa kanya. At dahil doon, matutupad ang kasabihang, kung make like father, like son, like leader, like followers. Di ba? Nakuha nyo? Like leader, like followers. Ang kalidad ng pag-disciple ay nagsisimula sa kalidad ng discipler o ng leader. Yung quality ng discipleship niya sa isang napili niya o napili siya ay nagsisimula sa quality ng pinili mong discipler. Dahil dito, napakahalaga ng iyong pagpili ng uri ng leader na gusto mong mag-disciple sa iyo o gusto mong maging cell leader mo. Na-announce ko last Sunday, hahanap kayo na magdi-disciple sa inyo. At ngayon, duduktungan ko naman, kayo namang mga leader, maghahanap kayo ng gusto nyong i-disciple. Amen? Kaya ang mangyayari mamaya, lahat ng present dito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na lapitan yung napipisil mo na gusto mo maging leader at yung namang tao, gusto niya naman niyang maging leader siya nung taong yun, lalapitan naman niya. Kaya ang mangyayari, hindi dapat lumakpas sa 5. Kung may 4 na, mag-usap kayo. Tapos mamaya may guidelines ako kung ano ang pag-uusapan nyo. Ito, ipapakita ko na po sa inyo ngayon ito. Anong uri ng leader ang dapat mong piliin? Yan. Anong uri ng leader? Tanong tayo. Click yan. Anong uri ng leader ang dapat mong piliin? Number 1, yung pipiliin nyo, tiyak nyo, dumadalo sa discipleship training na ginagawa ng church. Kunin nyo yung attendance dito sa PR team. Nasa kanilang attendance. Kaya tatanungin nyo itong si Brother Jeff. Brother Jeff, may napipisil kasi akong gusto kong maging leader Tignan mo nga, pakita mo nga kung present siya sa Discipleship Training 1, Discipleship Training 2, kung nandun siya. Pag sinabing wala huwag mo kukunin leader. Hindi dumadalo ang discipleship training. Hindi niya nalaman kung anong gagawin. Ikaw pa magtuturo, ikaw ang dumalo. Ikaw na maging leader nun. Okay? Example, kailangan ang kukunin mong leader ay nakikitaan ng pagsunod, pagpapasakop at paggalang
sa mga pangunahing mga leaders sa church natin. Katulad ng bishop at ng mga pastors natin, lalo na dito sa ating main church. Ang pipiliin yung leader ay yung sumusunod sa discipleship program ng church. Bakit? Kasi kung ang kukunin mong cell leader ay hindi interesado sa discipleship training program ng church na inilunsad ni Bishop Perdi, ikaw ay mahahawaan ng ganoong spirit of non-submission to leadership. May transparency na magaganap sa iyo. Kawawa ka naman. Kung may cell leader, kung may cell member ka na, at ito ang nagiging problema ng ibang leader sa ministry. Kung may cell member ka at yung cell member mo ay nagiging problema ng ibang leader sa ministry na inaplayan nito, dahil kulang sa submission, kasi pwedeng manggaling yung spirit na yun doon sa naging leader niya na nag-alaga sa kanya. Ang tawag ay transference of spirit. Nasa libro yan ni Gary Greenwald na transference of spirit na nabasa ko noong 1990. Nung nandito siya, nag-move siya sa prophetic. Nung atin ako ng prophetic conference noon, nakabila ko ng book niya noong 1990. Okay? So, importante yan. Okay? Kaya hindi porke nakita mo yung isang tao, BFF ko, hindi naman dumadalo mula nung nilunsad ang discipleship training, kinuha mo siya. Ano ka? Anong espiritu ang gusto mong mahawa sa'yo? Hindi pinapahalagahan ng programa ng church eh. Hindi pinapriority. Huwag niyo kukunin yung ganun. Ang illustration ko rito ay si Korah, Dathan, and Abiram na hindi sumunod kay Moses. Sinabi ni Moses, inutos niya, Korah, Dathan, Abiram, halika kayo, pumunta kayo sa tent ko. Hindi kayo pupunta dyan. Tigas ng ulo ng mga tatlong ito, ng mga leaders din ni Moses. Anong sinabi ng Diyos? Lumayo kayo sa kanila. Sabi ng Diyos sa mga congregation ng Israel. Aklat ng bilang 16, talatang 26 hanggang talatang 27. Sinabi niya sa kapulungan, ang Diyos na nagsalita nito, lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag niyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Dathan at Abiram. Kasi hindi sila nagpasakop sa leadership ni Moses. Nagalit ang Diyos. May galit, may laban ng Diyos sa isang taong hindi nagpapasakop sa leadership na tinatayo niya. Paano pagpapalain ng Diyos ang inyong grupo? Ang cell group mo? Kung may laban ng Diyos sa iyo? Wala. Hindi maguguro yan. Maski lahat kayo doon, hindi kayo maguguro spiritually. Walang mangyayari. Parang merry-go-round, paikot-ikot lang kayo. Kasi si Lord mismo may laban. Kaya kailangan nakikitaan sa Kanya yung submission sa leader. Kaya ito, nagalit ang Lord kay Dathan tuloy. Korah, Dathan, and Abiram. Kaya kung ang pinili mong leader ay may rebellious attitude towards the leadership of the church, mahawa ka ng kasalanan niya at ikaw rin mismo ay hindi makakatakas sa galit ng Diyos dun sa leader mo. Makakaranas ka rin ng galit ng Diyos. Kasi hindi siya nalulugod doon sa tao, pinili mo siya eh. Hindi ka pumili ng talagang dapat na pipiliin mo. Yan ang una. Umaattend ng discipleship training. Mahalaga yan. Ikalawang uri ng leader na dapat mong piliin, nakikita mo sa kanya ang katangian ng pagiging mapagsisi, humble, at may takot sa Diyos. Okay, ito yung ikalawang katangian na dapat niyong pipiliin na maging leader ninyo. Nakikita mo sa kanya ang katangian ng pagiging repentant, humble, at may takot sa Diyos. Ang sabi, ang kailangang kukunin mong leader ay nakikitaan mo ng pagpapakumbaba. Mapagsisi at sa utos ng Diyos ay may takot. Bakit? Nasa Bible po yan. Isaiah
66 verse 2. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Aba, kung natutuwa ang Diyos doon sa leader na pinili mo, pagpapalain ng Diyos ang grupo nyo. Kasi nakikita sa kanya na siya'y humble. Siya'y mapagsisi at may takot sa Diyos. So, importante po yan. Napipiliin yung leader. Kaya tatanungin mo siya. Tapos, ikaw na leader naman, gusto mo maging leader, pipili ka naman, at sasabihin sa kanila, parang ibebenta mo ang sarili mo. Hindi mo ibebenta, parang ikaw ay salesman or saleswoman. Ako ay isang leader na humble. Tindi, no? Baka lumubog ka sa kinatatayuan at kinaupuan mo. Ako ay leader na mapagsisi. Yan. At may takot sa Diyos. Parang ka nag-a-apply eh. Kaya, ano yan eh, two-way yan. Yung isa, kumukuha ng leader niya. Yung isang leader naman, kumukuha ng member niya. Okay? Ayan. Ito, guidelines natin ito eh. Sabi nga, ang kukunin mong leader ay yung gustong-gusto ng Lord. Kaya pwede sabihin ng leader, si Tina, kukunin si Tina. Tina, gusto ko kitang kunin na alagaan ko para lumago ka. Ako ay isang leader na mahal ng Diyos. Hindi Leader na mahal ng Diyos. Ang sabi, huwag kang kukuha ng leader na sinusuka ng Diyos. Dahil hindi ka makararanas ng pagsama ng Diyos. Ano po pag dumikit ka sa taong nakalulugod sa Diyos? Dahil ito ay mapagpakumbaba, sa halip na nagagalit siya, nag-humble down siya, ina-admit niya ang pagkukulang niya, mapagsisi at may takot sa salita niya, may mararanasan kang spiritual revival dahil kasama niyo ang Diyos sa buhay niyo. Isaiah 57 verse 15. Basahin natin. 1, 2, 3. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin. Ang totoo ang revival, ang daling maranasan. Nanlalamig ka, di magsisi ka lang, magpakumbaba ka. May revival ka. Ba't ang tanong, 5 taon nang, may Christian ako narinig, 5 taon na siyang nanlalamig, ang kanina revive. Ang sabi, paano naman gagawin niya? Kako, hindi kayo na kailangan mag-imbita tayo ng revivalist para ma-revive ka. Ikaw lang, magpakumbaba ka lang. At magsisi ka sa kasalanan mo. Anong pangako ng Diyos? Ayan o. Nakatira ako sa mataas at banal na dako, pero nakatira rin daw siya. Kasama siya ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y i-revive. Ang revival galing sa Diyos, hindi tao nagre-revive eh. Amen? Kaya nagataka ako sa iba na may mga iba umalis sa church natin, wala daw revival. Aba, iniisip ko, akala nila ang revival ginagawa lang ng tao. Hindi. Kaya walang revival silang nararanasan, hindi sila mapagsisi, hambog eh. Hindi sila humble. Kasi maliwanag ang sabi sa Bible, sa mga taong humble at mapagsisi, sasama ako sa kanila at palalakasin ko sila. I-revive ko sila. Sinisisi pa yung church. Parang wala silang kasalanan. Di ba? At naghahanap ng revival. Saan ako makakadalo na may revival? Dilaw-linaw ng Bible. Kaya mahirap talaga pag ang tao hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi niya alam saan niya mahahanap ang revival. Akala niya, sa pag-atin-atin, sa mga malalaking churches, mahanap nila ang revival. Hindi. Sa kwarto lang, marirevive ka na dyan. Anong gagawin mo? Mag-humble ka lang at magsisi ka. Sasama sa iyo ang Diyos. Palalakasin ka niya. Pangako ng Diyos yun eh. Hindi na kailangan magtagal ang panghihina at panlalamig. Kasalanan mo yan kung bakit ka nanlalamig at nanghihina. Kamusta na spiritual life mo? Eto ngayon, isang lamok na lang hindi pa pumipirma. Isang bulati na lang hindi pa pumipirma. Bibigay na ako eh.
Tapos ang tanong, sabi pa sa akin, kailan kaya magkakaroon ng revival sa church? Ako, hindi ka nagbabasa. Sabi ko, alam mo Brad, basahin mong Isaiah 57:15. Palalakasin ka ng Diyos sa spiritual mong buhay kung magpapakumbaba ka. At magsisisi ka. Ayun. Anong sabi ng Diyos? Para sila'y palakasin ko. Hindi sabi ng Diyos, para sila'y palakasin ng pastor. Hindi! Palalakasin sila ng Diyos. Hindi pastor ang nagdi-revive ang Diyos. Amen? Kung tayo lang sa ganitong prayer meeting, nakita lang ng Diyos sa atin yung humility, matanggal sa atin yung mga pride natin, tapos totoo nagsisisi tayo sa mga nagagawa nating kasalanan. Grabe ang revival na maranasan natin. Baka wala na ng uwian, maghagulgul tayo ng hagulgul dyan. Inihintay ka na, nagtawag na sa cellphone mo, ba't pa umuwi si JC Olivario? 3:00 ng madaling araw na. Yung pala, nakahandusay dyan, iyak ng iyak. Na-revive yung bata. Nagsisi lang at nag-humble lang siya sa harapan ng Diyos. Yun po eh. Ang dali po makatanggap ng revival eh, sa totoo lang. Nahihirapan ang tao. Akala nila through their own effort may revival. Amen? Ayan o, Isaiah 57 verse 15. Ngayon, anong uri ng leader pa ang dapat mong piliin? Tiyakin mo na siya ay walang issue sa morality. Kaya, yung leader na lalapitan mo, tanungin mo muna, may kinakasama po ba kayo na hindi nyo asawa? Baka mamaya magkamali ka. Tapos nung makuha mo na siyang leader, sinisisi mo siya. Sabi ng leader mo, hindi ka naman nagtatanong sa akin eh, kung may kinakasama ako na hindi kami kasal eh. Di ba? Kaya hindi dapat may ibang kinakasama kung ito ay may asawa na. Ibig sabihin, wala dapat kabit. Kaya tatanungin mo yung leader mo, may kabit po ba kayo? Tapatan lang, di ba? Di ba? Gusto ko po kayong gawing leader. Di ba? Nilapitan mo si Rodel, si Brother Rodel. Brother Rodel, gusto ko po kayong maging leader. May tatanong lang po, may asawa na po ba kayo? May kabit po ba kayo? Totoo yan. Ganun mo siya eh. Di ba? ICCI ko yan, ha? Ganun, di ba? Tatanungin si pangalan dito? Si Cherry. Cherry Nis, totoo bang walang kabit itong si Kuya? Ay, oo. Garantisado walang kabit yan. Ikaw na ang leader ko ngayon, ha? Ayun, ganun po eh. Di ba? Kasi, alam niyo po, minsan, may kanyang church, hindi nagtatanong. Kaya nagkaroon ng problema yung pastor, ang bigat-bigat ng problema ng pastor. Kasi marami siyang naging leader. Puro mga mga kabit yung mga nila, asawan. Mga kinakasak, puro kabit. Puro mga leader niya. Sabi, nagkamali ako, Pastor Perdi, hindi ko natanong paano sila naging leader. Kaya dapat pala magtatanong. Amen? Kaya yung katabi mo, tanungin mo, ikaw ba may kabit? At ikalawa, tiyakin mo kung may asawa to. At sila ba ay kasal? Ayan. Pwede may kinakasama, live-in. Hindi pala sila kasal. Gagawin mong leader, hindi pwede. At ikaw naman, na gusto mo maging leader, lumapit ka naman, di ba? Lumapit ka kay Tito Roay. Sasabihin, Tito Roay, gusto kong ako mag-disciple sa'yo. Dapat tatanungin ka naman ng Tito Roay. Gusto niyo po pala kayo maging leader ko. Kayo ba may asawa? Oo. Kasal ho ba kayo? Hindi pa. Hindi pa muna. Kung hindi pa ho, hindi ayoko muna kayo maging leader ko. Pakasal ho muna kayo. Hindi pwede kasi may asawa kong iba, may asawa din yun. Nako, yun ang problema. Huwag ka nang pumasok doon sa ganun. Complicated lang yun. Okay? Ha? Pero doon naman, sa pipiliin mong i-disciple mo pa lang siya ay kabit. Dapat mong i-disciple para maliwanagan siya at makalaya sa pagiging kabit. Baka mabaligtad, di ba? Nilapitan mo yung isang tao. Halimbawa, nilapitan mo si Marisa.
Marisa Macaranas. Sister Marisa, gusto kitang maging disciple eh. Di-disciple kita. Pero ang tanong ko, may asawa ka na ba? Meron, kaya lang hindi kami kasal. Wag mo tatanggihan yung ganun. Kasi mas kailangan niya na ma-disciple mo siya. Pero ikaw naman na maging leader, kailangan, hindi pwede yun. Kasi ikaw yung magli-leader eh. Pero yung member mo, aalagaan mo kasi siya eh. Hanggang sa mabalitaan natin, magpapakasal na pala yan, napalago mo siya. Di ba? Na-strengthen mo siya. Eh kung wala nag-alaga dyan, hindi mag-iisip yan na magpakasal. Amen? Tama ba ako? Buti inalagaan mo, yun, kapatid. O, dinasagit mo siya sa tiyak na kapahamakan. Hindi mapupunta sa kapahamakan ang buhay niya. Ngayon, tanungin mo rin kung binata o dalaga yan. Binata po ako, dalaga po ako, baka may kalibin ka naman kung leader siya. Pero kung hindi naman leader, para makilala mo ng gusto yung taong i-disciple mo. Okay? Kung nagli-live-in, para alam mo, ito palang di-disciple ko, matindi pala itong babakbakin ko dito. Live-in pala itong dinidisciple ko ngayon. Alam mo. Kaya iluluhod mo talaga siya sa Panginoon. Gagamitin mo yung power of bending knees. The power of bending knees ang gagamitin mo sa Kanya. Iluluhod mo siya sa Panginoon. O, di ba? Tapos, tiyakin mo kung ito ay may boyfriend o may girlfriend. May girlfriend ka ba? May boyfriend ka ba? Opo. Bawa, nag-a-apply siyang leader mo. Tanungin mo, ginagawa niyo po bang ginagawa ng mag-asawa? Mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend. Pero ginagawa niyo yung pag sinabing hindi, conservative ang magulang ko eh. At conservative din ako. Tanggapin mo. Pero kung hindi makasagot, ano nga ba magandang sagot dito? Di ba? Bago mo na siyang tanggapin. Kasi, yung moral issue, alam niyo po, napakahigpit ng Biblia patungkol siya paglagay ng leader. Unang Timoteo 3, talatang 2. Ano ang sabi? Next slide. Kaya nga ang isang leader ay kailangang walang kapintasan. Pag ibig sabihin ng walang kapintasan ay walang moral issue na makasisira sa ministry niya o sa cell ministry niya. Wala siyang moral na issue. Unang Timoteo 3:2. At unang Timoteo 3, talatang 7. Ang isang leader ay kailangan may mabuting patotoo sa moral life niya. Anong ibig sabihin ng may mabuting patotoo? Ibig sabihin yan ay mabuti at malinis ang kanyang pamumuhay. Paano naman kung effeminates o lesbian yung gusto maging leader? Question mark din yan. Kailangan, wag muna kayong papayag. Halimbawa, gusto ko maging leader mo. Ako. Oops, lumilipad ang kamay. Delikado. Wag mong tatanggapin mo na maging leader yun. Kasi, bagamat alam natin, kapatid, ang mga homosexuals, hindi naman kinikilala na talagang kasalanan yun. Maliban na siya ay practicing homosexuals. Yung practicing, nakikipagrelasyon na siya eh. May ka-relationship siya na kapwa niya lalaki o kapwa niya babae. Pero yung pagkakaroon lang niya ng pusong babae siya, may pusong lalaki, kung lalaki siya, may pusong babae, nilalabanan naman niya yun eh. Hindi pa siya nagkakasala nun. Pero kung nakipagrelasyon na sa kikidat-kidat na sa kay Jesus, kay Jesus, kay Brother Jesus, nun, delikado na yan. Kinikidat-kidatan na si Brother Jesus. Delikado na po yun. Amen? Nakuha niyo, kapatid? Kaya, importante, para maging malinaw, kasi baka may mga magtatanong na, hiya kayo magtanong, dinidiretso ko na ang tanong. Kung magli-leader, pero kung gusto mong i-disciple siya, okay yun.
kailangan talaga may mag-disciple sa kanila para sila ay mapalago mo at mapalaya doon sa kalagayang iyon. Kasi biktima lang naman sila eh. Hindi naman nila pinlano na maging ganun sila eh. Biktima sila. Kaya kailangan nila ng tulong, ng pagmamahal natin. Ganun. Hindi sila pinagtatawanan. Kailangan merong magtsatsagang magdi-disciple sa kanila. At ang hirap mag-disciple ng ganyan kasi marami kang i-correct dyan. Kaya pag, halimbawa, kinuha mo yung isang baklang lalaki at sabi mo sa kanya, ako mag-disciple sa'yo, may usapan tayo. Huwag kang magtatampo sa akin pag kinukorek kita. Pag nakita kong lumalakad ka, kembot-kembot ka, sasawayin kita. Huwag kang magtatampo. Kasi, amen? Kinuha mo ko, kaya may karapatan ako magsalita sa buhay mo. Pag lalo na mali ka. Okay, kapatid? O kaya kahit tomboy din. Di ba? Okay, next natin, anong uri ng leader ang dapat mong piliin? Nagpapakita ng pagiging malakas sa spiritual niyang buhay. Hindi po yung kumukuha ho ng barbell, malakas ako piliin nyo. Talaga naman, bububuhat ako ng barbell. Hindi po yan physical na kalakasan. Paano mo malalaman na malakas sa spiritual niyang buhay ang isang tao, ang isang leader na gustong mag-alaga sa iyo? Kailangan tingnan mo kung malapit siya sa Diyos. Kung on fire kay Lord. O grabe ba na in love siya kay Lord. At ano ang biblical na palatandaan para malaman kung ang isang leader ay malakas sa kanyang spiritual na buhay? Huwag mong babatayan ang kanyang talento. Ay, ito malakas ang spiritual nito kasi kita ko gifted Brad. Ito masigasig at mataas ang position sa church niyan. Member ng council yan. Kaya kailangan kunin natin yan. Hindi po yun ang batayan ng pagiging spiritually strong na pipiliin yung mag-disciple sa inyo. Ano po ang batayan natin ng pagkuha po ng leader? Paano mo malalaman na malakas ang spiritual na buhay ng isang leader? Etong una, nakikita ba sa kanya ang bunga ng Espiritu Santo? Diyan po makikita kung very strong ang spiritual ng isang tao eh. Through the fruit of the Spirit sa buhay niya. Hindi talent at maraming kaalaman sa Bible ang unang sukatan ng spiritual strength, kundi ang fruit of the Spirit. Basahin natin ang fruit of the Spirit. Galatians 5:22 hanggang 23. 1, 2, 3. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kandahang loob, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ang tanong, siya ba ay mapagmahal? Tingnan mo muna, maraming nakakaaway o nakakasamaan ng loob sa membro o leaders ng church. Isa yan. Nariringgan mo ba siya na nagsasalita ng masama sa mga kapatiran, sa mga manggagawa o sa leader ng church? May mga kinukomentaryo ba siyang hindi maganda? Check mo yung leader na yun kung malakas ang spiritual niya. Nakikita mo ba sa kanya ang mahabang pagtitiis? Kasi ano yan una love di ba? Fruit of the Spirit yan, love. Tapos ito naman, pagtitiis, yung patience. Nakikita mo ba sa kanya ang mahabang pagtitiis? Hindi ba siya reklamador sa ginagawa niya sa gawain para kay Lord? Hindi ba siya nagpaparinig? Kami nilang naiiwan dito tuwing ganyan. Ano sinasabi ng kapatid na yun? Leader pa man, gusto mong pipiliin leader yun, wag mong pipiliin leader yun. Hindi nakikita sa kanya ang fruit of the Spirit. Lahat ba ng dapat gawin niya sa church ay may hinihintay siyang bayad o wala? Dahil siya ay punong-puno ng kabutihan at katapatan sa Diyos. Isa yan. Okay? Hindi bawat kibot kailangan may bayad. Tingnan mo, kasi pag ang fruit of the Spirit, pag may fruit ng kabutihan yan, kadalasan tiway yan pag gumawa yan sa church.
Aalokin mo nga ng pagkain niya, hindi mo niya tatanggapin eh. Kasi may fruit of the Spirit. Yan ang strength eh. Yan ang may spiritual strength. Okay? Makikita mo agad eh, yung abgakalas ko yung magiging leader. Dapat alamin mo muna, nakikita ba sa kanya ang self-control at ng pagiging mapayapa? So, importante po yan. Basta may kinalaman sa fruit of the Spirit, ang sabi, kung walang bunga ng Espiritu Santo, na makikita ka doon sa gusto maging leader mo, mahina ang spiritual na buhay niya. Kahit magaling siyang magsalita, at malamig na parang malamig na tubig ang kanyang boses, kapatid, at napakasarap pakinggan ang kanyang pagsasalita. Pero walang bunga ng Espiritu Santo, huwag mong kukunin. Kasi leader mo yan, paghuhugutan mo ng lakas yan eh. Hindi pala siya, wala siyang spiritual strength kasi walang fruit of the Spirit sa buhay niya. Amen, mga kapatid? At paano mo rin malalaman na malakas ang spiritual na buhay ng isang leader? Ang kanyang buhay ay punong-puno ng panalangin. Ang malakas na leader ay hindi lang nagpipray publicly. May personal prayer yan na tago kahit wala sa church. Huwag niyong maging batayan yung pagdalo sa ganitong midweek service. Ayun, maapoy mag-pray yun. Yun, malakas ang spirito. May nabasa akong libro ni Dwight L. Moody. Kung sino raw yung mahaba mag-pray publicly, hindi nagpipray daw yun privately. Kaya sabik na sabik siyang mag-pray dahil sa haba niya mag-pray. Dahil privately pala, halos hindi nagpipray. Nag-pray publicly, doon siya bumawi. Nakuha nyo? Kaya, kakausapin mo lang. Hindi ko po kayo nakita nagpipray, pero kayo po ba nagpipray kayo araw-araw? Siguro pag nagsinungaling naman yun, pananagutan naman niya kay Lord eh. Kasi kung si Lord Jesus Christ ay madalas manalangin, lalo na ang spiritual leader na pipiliin mo. Kasi ang sabi ng Lucas 5:16, pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. So lagi, always, si Lord pala ay punong-puno ng panalangin. Yun dapat ang kukunin nating leader. At ikatlo, na malakas na spiritual na buhay ng isang leader ang pipiliin nyo, paano malalaman? Kung mahal na mahal niya ang Biblia. Kung ang Bible ay mahal na mahal niya. Ang malakas na leader ay malapit siya sa salita ng Diyos. Kasi kung malayo ang puso ng isang leader sa Biblia, hindi kaya nito maging malakas spiritual. Kaya kailangan, love na love niya ang Bible. Sa gawain, i-ano niyo ang inyong mga mata. Kung sino yung, pagdating na sa preaching, hindi pa nagsisimula, 1 minute pa lang, inaantok na, tulog na agad yung katabi mo, at gusto maging leader. Kasi ang isang taong sabik sa Word of God, pag nagbabasa ka, excited ka makinig. Kasi, una, lahat ng nababasa mo, nababanggit ng preacher, at pinaliliwanag, kinukompare mo yung mga nabasa mo. Excited ka. Pero kung tulog at walang interest makinig sa Word of God, paano mo malalaman yun? Di ba may leader kang tulugin? Antukin pagdating sa preaching. Tingnan natin ang Joshua 1:8-9. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay isa sa iyo kahit saan ka pumaroon. Yung Joshua chapter 1,
kaka-appoint lang kay Joshua bilang leader na pamalit kay Moses. Dinuktong dito na yung huwag kalilimutan basahin ang salita ng Diyos. At ang sabi, magpakatatag ka, magpakatapang ka, huwag kang matakot, o kaya'y manghina. May relasyon yun sa pagbabasa ng Biblia na inuutos ng Diyos sa kanya. Kasi, yun ang magpapalakas sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya, pag ang isang leader, mas prepare niyang hawakan ang cellphone kaysa sa Bible. Ang laking problema, napili mo, addict pala sa cellphone, hindi sa Bible. Saan ka huhugot ng lakas? Nangihina ako, leader, pag-pray mo ako. Isipin ng leader, paano ko ito ipag-pray? Hindi ko na masabi sa kanya, ako rin nangihina rin ako, pare-pareho tayo. Hindi na masasabi ng leader yun. Sasabihin lang, sige, mag-pray tayo. Unahin pa niya sa salita, Panginoon, palakasin mo po ako. Sabi, leader, ako po pag-pray niyo, hindi yung sarili ninyo. Kasi hingiri siya ng lakas. Kasi wala siya maibibigay. Kasi any moment, nangangailangan yung inaalagaan mo eh. Magme-message yan, I need prayer. Kailangan malakas ka, prayer. Paano kung may karga, nagmanifest yung nagmanifest yung demonyo sa kanya? Ay, sige, baka muna mahayag, magpa-fasting muna ako. Teka muna, magpa-fasting pa. Di ba? Kailangan ipag-pray mo na ngayon. Ba't magpa-fasting? Kasi alam niya, hindi niya kayang tapatan yung demonyo. Mahina ang spiritual life niya eh. Mahina ang faith niya eh. Kaya laging ready ang leader. Amen? Ang hirap naman may leader kayo, tapos tatakbo kayo sa amin, Bishop, may leader kayo. Yung leader mo muna ang mag-cast out ng demonyo. Panoorin natin paano mag-cast out sa iyo ng demonyo. Hindi tatakbo agad sa amin. Tatakbo ka kay Tintin, tatakbo ka kay Camille. Camille, paklasin mo ng demonyo. Teka muna, sino ba leader mo? Ito po ang leader ko, si Brother Jesus. O ikaw. Ito, di siyang mag-deliverance. Pag hindi ma-deliver si Brother Jesus, tatakbo siya kay Brother Gian. Gian, tulungan mo ako. Kay Brother Gian Robert. Hindi kinumpleto ko, brad Ano ang palatandaan na mahal ng isang leader ang Biblia? Kasi yan po ang kailangan. Itatanong niyo yan sa conversation ninyo. Una, consistent ang personal devotion niya. Ikalawa, pag nagpapayo yan o nagsasalita, kusang lumalabas sa bibig niya ang salita ng Diyos. May mga verse na bigang bibitawan yan. Ikatlo, interesado yang makinig sa preaching or teaching of God's Word. Hindi yan inaantok o tinutulugan ng pangangaral. Kaya babantayan nyo yung pipiliin yung leader. Nasaan na kaya si leader ko? Tahimik, baka may nakapikit na nakanganga ng leader ko. O di siyempre, tatayo ka ngayon. Lalapitin mo, leader, gising po tayo. Di ba? Makinig po tayo ng Word of God. Ganyan ang ganun. Hindi, nagme-meditate lang ako, sister. Kapares ng isang kapatid na nilapitan ko habang nangangadla si Pastora Isabel. Ganyan ang ganun. Binilang ako, sister, makinig po tayo. Pastor, ako'y nagme-meditate. Inisip ko, lumulusot pa. Ikaapat, nagsusulat ng narinig niyang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan po, makita mo agad na mahal na isang leader ng Biblia. Kasi hindi pwedeng kabisa mo yung narinig mong preaching. I doubt. Pastor Philip, talagang mahal na mahal niya ng Biblia. Talagang mula sa umpisa, mula sa into na, papakita pa sa iyo lahat, Pastor, pati yung hininga ninyo. Sinusulat pa rito. Huminto. Nalagay niya, huminto, huminga ng malalim. Tapos dire-diretso na. Sinusulat niya lahat yun. Kompleto lahat si Pastor Philip. Ganun siya yung Word of God Ibang klase yan. Sinusulat niya. Yun ang leader na kailangan natin. Amen? Na talagang mahal na mahal ang Biblia. Kaya hahanapin niyo yung leader niyo. Asan po yung sermon notebook po ninyo, leader? Nung last Sunday po na naipit sa umaga at naipit sa afternoon, pwede pong makita. Hahanapan niyo sa leader niyo yun, na inyong lalapitan, Kasi kailangan mahal na mahal niya ang Bible.
Hindi yung ang leader mo kukunin, hindi man nagsusulat ng Biblia. Hindi, kabisa ko na lahat yun. Ano kabisa niya? I doubt. Okay. Sige. Paano mo malalaman na malakas ang spiritual na buhay ng isang leader, may integridad at malinis na pamumuhay? Ang tunay na lakas espiritual ng leader ay nasusukat sa kabanalan. Walang issue sa pera. Okay? Kung may utang, nagbabayad ng utang. Generous giver yan sa Lord. Okay? Tindihan niyo po? Kaya tatanungin yung leader niyo, leader, kayo po napisil ko. Wag po kayo magigayad, magtatanong ako sa inyo, marami pa ba kayong utang? Ay, oo. Nagbabayad naman po kayo. Hindi. Di ba kung siya tatanggapin? Humanap ka, lapit ka naman kay Tintin. Amen. Tin, gusto ko na maging leader. Nagbabayad pa ba kayo ng utang? Hindi rin. Naku po. Di ba? Example ko lang yun, ha? Baka naman totoo. Hindi. At pareho ang ugali pag nasa harap ng mga tao o wala sa harap ng mga tao. Yun, obserbahan niyo yun. Kung nagbabago ba ang ugali niya. Pag walang tao at may mga tao, same ba rin ba siya? Ang spiritual na buhay ng isang leader, mababa ang loob at marunong magpakumbaba. Kasi yun lang pag-admit ay isang uri ng spiritual strength yun. I-admit mo. Di ba? Tatanungin mo, marami ka bang utang? Oo. Nagbabayad ka ba? Hindi eh. Iisipin mo, kukuno kaya lang umamin siya eh. Spiritual strength din yun eh. Yung pag-amin eh. Di ba? Kaya pwedeng 50-50 ka dun. Kukunin ko siya. Kaya lang, umamin siya. Hindi siya nagsabi na, oo, pero sa totoo lang, pag tinigan mo ang mata, medyo parang, alam mo, nagsisinungaling eh. Di ba? Okay. Ang tunay na lakas, spiritual ng leader ay nasusukat sa kaya nitong tumanggap ng correction o rebuke. Isa pa yan. Hindi mapagmataas, hindi inihahambing ang sarili sa iba, at higit sa lahat ay nagpapasakop sa Diyos. God gives grace to the humble. Call to action na tayo ngayon. Ano yung call to action natin? Una, mag-pray ka ngayon na ilid ka ni Lord sa mga tao na pwede mong maging leader at i-disciple ka niya para makapag-disciple ka rin ng iba. Ulitin ko po, hindi ka po pwedeng mag-disciple ng ibang tao na wala ka munang leader. Kailangan meron kang leader before you disciple others. Pero yung mga magli-leader ngayon, automatic yun. Magiging under namin nila Bishop, tuloy nila Pastor Jace at ni Pastora Isbel. Kasi kami magiging primary leader. Secondary leader, yung mga magli-leader. Yung kukunin nila, hindi pa naman sila leader, pero someday, huhubugin sila at magiging tertiary leader na rin sila. Kaya ipag-pray ninyo sa Panginoon. Pag-pray niyong maigi yan. At after mong mag-pray, lapitan mo yung inaakala mong tao na pwede mo maging leader at tanungin mo siya kung taglay niya ang katangiang binabanggit dito sa dapat piliin na leader. Mas-sense mo naman kung nagsasabi ng totoo yung tao. Pag nagkasundo kayo, lapit kayo sa akin at ipag-pray ko ang inyong bagong relationship. Discipler, disciplee. At maire-record natin yan. Na itong taong ito ay kinilala niyang leader itong kapatid na ito. Ganun. At aalagaan niya ito. Kaya pag wala sa gawain yung kapatid, alam ko na kung sino yung tatanungin ko, yung leader niya. Ba't wala yung inaalagaan mo? Diba? Tawagan mo ngayon kung bakit. Tinawagan ko na po, hindi sumasagot. O puntahan mo mamaya sa bahay after the service. Ngayon, pero kung hindi ka pa decided ngayon na kumuha ng leader, okay lang yan. Maghihintay ako kung kailan ka makakakuha ng leader mo na igagalang mo at bibigyan mo ng karapatan na itama ka pag namamali ka. Okay? Okay ba yon? Ika-4, ikaw na sa palagay mo ay qualified ka na maging leader.
pwede ka na rin na kumuha ng i-disciple. Ngunit tiyakin mo na aalagaan mo yung tao. Palalaguin mo siya bilang alagad din ni Lord at lapitan mo siya mamaya. Okay? Mag-usap kayo. 5, hanggang 3 lang o 3 hanggang 5 ang pwedeng hawakan ng isang leader for discipleship. Note, kung kayo ay ministry heads at may mga member ka under you, pero hindi mo na siya under for discipleship kung nakakita na siya na magli-leader sa kanya. But if he or she wants to retain you, okay lang. Pero tiyakin mo, wag marami kasi hindi mo maaalagaan niya sa sobrang dami. Naintindihan niyo po, kapatid? Naunawaan niyo po ba yan? Ngayon, pag nakakuha na kayo, kailangan malaman ko, bago mag-December 23, dadako tayo sa Discipleship 102. Paano gagawin ko po sa kanya? Naka-breakdown po yun. Ibibigay ko po sa inyo, anong gagawin ko? Para alam ninyo yung step by step na gagawin doon sa tao. Hindi mangangapa ka na, ayan, pinabayaan na lang, bahala na kayo. Wala, hindi po ganun. Itong discipleship natin ay iba sa G12 na ginawa natin. Ito iba. Talagang, yung discipleship training natin ay may kinalaman kung paano talaga ginagawa yung step by step. Okay? Nakatutok tayo sa ganong bagay. Amen? Kasi yan ang susi upang tumatag ang mga kapatiran natin. Lumago sa pananampalataya. Kasi hangad namin, magsilago kayo mag-grow kayo kay Lord. Yun ang hangad namin Tumibay kayo sa Panginoon. Kaya tayo may ganito. Nagtsatsaga tayo. Okay? Sige. Meron lang tayo. Anong oras na ba? Alas 11 na ba? Alas 12 na ba ng hating gabi? 9:38. So, 9:38 pa lang. 9:38 pa lang. Kung may nakita na kayo rito, na ipag-pray na ninyo nung last Sunday, nabanggit ko na yan seryosohin nyo to. Huwag nyo itong basta babaliwalain itong ating discipleship natin ito. Kasama natin si Lord dito. Utos niya to. Siya naman nag-utos. Hindi naman tayo Sinalo lang natin yung utos niya Go and make disciples. Lord, pinagagawa mo ito, tutulungan mo kami. Oh, di ba? Pag ginawa natin, mission ito binibigay sa atin ni Lord Di ba? Gawin natin. Hindi ka pababayaan ni Lord. Utos niya yan Ginagawa mo yung utos niya. Okay? Kaya mag-pray kayo. Ngayon, mamaya-maya, kung wala ka pang nakuha, di umuwi ka na. Pero kung may napisil ka na, lapitan mo, mag-usap kayo rito. Tapos kayo naman, nakukuha ng gusto nyong i-disciple, edi, lapitan ninyo. Tapos, yung credential mo, isabihin mo sa kanya, ako ay humble, ako ay mapagsisi, nagmamahal ako sa salita ng Diyos, at gusto kong lumago ka. Pwede ba ako maging bahagi ng paglago mo sa iyong pananampalataya? Yan tanong. Pag sinabi niyang, opo, o yan, nagkasundo kayo, i-record natin yun. Kung gusto niyo magkaroon kayo ng blood compact, magsugat kayo, at yung dugo niyo ay pagsasamahin natin bilang katibayan. Di ba? Na talagang kayo ay nagkasundo bilang disciple. Huwag natin munang pag-usapan ang patungkol sa na kukuha kayo ng iba. Pero kung ganito, kung kayo naman, marami dito pwede maging leader talaga. Wala kayong mapisil sa kanila. Nireject nyo ang congregation. E di humanap kayo ng ibang tao. Lumabas kayo, mag-share kayo, yung mapagwawagian mo, siya ngayon ang i-disciple mo. Kasi napiling mo, hindi ako nililid ni Lord nakunin Bagamat maraming lumalapit sa'yo, ayaw mo, kasi gusto mo, yung mismong ipinanganak mo spiritually, ang aalagaan mo. Nasa sa'yo yun. Ganon. Okay? Pero kayo naman naghahat ng leader, wag naman lalabas kayo dito at pupunta kayo sa ibang church at kukuha kayo ng ibang leader. Hindi ganon. Dito rin yun. Okay?
Brother Gian, baka mamaya nasa plano mo na yan. Maghahanap ka, punta ka sa GIL, doon ka maghahanap ng bagong magre-read. Hindi, dito rin sa church natin ito. Okay? Para maging matatag at matibay. Okay ba yan? Anong oras na? 9:40? 9:41. Sige. Sa lahat ng mga kapatiran na nakapili na, pwede kayong maiwan. Mag-usap lang kayo. Pero kung hindi pa kayo makapili, sige lang. Pero wag niyong isipin na after 5 years, 10 years ka pa pipili. Wag naman ganun. Kasi kailangan natin humanap talaga kayo. Pag-pray kayo, mamaya pag-uwi niyo sa bahay, ipag-pray niyo, Lord, pakita mo sa akin yung taong talagang tutulungan ako mag-grow ako. Mag-grow ko sa aking spiritual na buhay. Hanggang 3 to 5 lang ang pwedeng tao. Hindi pwedeng ang dami mong aalagaan. Kawawa ka, hindi mo maalagaan yun. Kaya nga yun natin yung G12, yung 12, hindi kakayanin. Ang hirap. Sarili nga lang ng tao, hindi niya kaya. Di ba? 12 pa. Amen? Okay, so yun. Okay, tumayo tayong lahat mga kapatid. At tayo ay mag-closing song. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bago ako mag-benediction, mga kapatid, tiyakin ninyo, before December 23 comes, nakakuha na po kayo ng pinili nyong leader at member. Kasi, yung December 23 natin, Discipleship Training 102, ano yan? Tuturo na dyan, paano ang gagawin mo. Wala ka namang hawak hindi ka makaka-relate. Kaya kailangan merong, wala ka namang leader, kailangan meron ka na napili by that time, okay? Para nang sa gayon maayos ang lahat. Kasi, ang mga kapatid, di ba natin sila mapasama, pero pag napanood nila, ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa discipleship natin, sasama na rin po yung mga yan pag nakita nila ang magandang bunga nangyayari sa inyo. Yan lamang. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumainyong palagi, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at Amen. Pagpasan kayo ng Diyos.